Okay. Pag-usapan natin itong si Senator Bongo ay nagpalabas na po ng official statements patungkol po sa nangyari sa kanya na nadamay na ang kanyang pangalan sa ICC sa kaso po ni former President Duterte. Okay? So basahin po natin. Senate of the Philippines, Office of the Senator Bongo. Statement of Senator Bongo, February 14, 2026. So kahapon po ito, no? Kahapon po ito ginawa ni Bongo. Sabi ni Senator Bongo, I have recently been made aware of the allegations referenced in the redacted version of the document containing the charges issued by the International Criminal Court from the Office of the Prosecutor on 13th of February 2026, in which my name has been identified as alleged co-perpetrator. Kasi yun po ang inilabas na statement kahapon ng ICC, no? Si Senator Bato at si Senator Bongo, nadamay na sila sa ICC. Halatang halata itong ICC na ito ay parang sinakyan na nila itong pamumulitika ng Pilipinas, ng Administrasyong Marcos, no? Sabi ni Senator Bongo, I dispute these allegations which are entirely unfounded, one-sided, unfair, and bear no relation to the reality of my roles and responsibilities during my service as a special assistant to the President from June 2016 to October 2018, as well as executive assistant to the Mayor of Davao City from 1998 to 2016. So ibig sabihin, dinispute niya, parang sinabi po ni Bongo na lahat po na itong aligasyon ng ICC are all mali at walang katuturan, walang basihan. Kasi kung iisipin mo, no, ang bait-bait nitong si Senator Bongo pero dinamay nila. Sa tingin ko naman dyan, dinamay nila itong si Senator Bongo ngayon kasi para lumalakas yung para lalakas ang kaso laban kay Duterte. Kasi hindi na sila makahanap ng parang hindi na sila makahanap ng direct na akusasyon ni Duterte sa mga taong mga biktima raw sa war on drugs ni Tatay Digong. Wala naman silang maipakitang ebidensya na talagang inutusan ni Tatay Digong ang mga kapulisan na gurgurin ito ng walang kalaban-laban. Gurgurin ito ng walang basihan. Wala. So dinamay na nila si Bongo, si Senator Bato, pati si Aguirre, no? Secretary Aguirre, no? Of the dating DOJ Secretary ni Tatay Digong, dinamay na nila. Parang magmukha talaga yung administrasyon ni Tatay Digong na talagang kasabwat ang DOJ, na walang ginagawa ang DOJ dito sa mga nagugurgur na mga drug addicts. Okay? Para lalakas ang kaso kasi mahina talaga yung kaso nila kay Tatay Digong. At alam nyo, ang ICC, gagawin nila ang lahat para lang masangkot si Tatay Digong. Para lang para lang talaga lalakas yung kaso at sisiguraduhin nila na makukulong si Tatay Digong. Kasi sa analysis natin, binayaran ito. Malaking bayad ang ICC dito. Kung sino man ang mga kalaban ni Tatay Digong, binayaran itong ICC na ito. Sure na yan.
Sino yung kalaban ni Aguirre noon? Di ba? Si Dilima. Sino yung nag-iingay kahapon? O, pwede ko nga ipakita yung video ni Dilima eh. Nagpalabas rin ng statement si Dilima nung nalaman ni Dilima na nadamay na si Bato, si Bongo at si Aguirre. Nagpalabas kagad si Dilima. So, nagdududa ako na may personal siguro silang duda lang na may personal contact sila doon sa ICC na binayaran siguro nila na di natin alam analysis ko lang yan. I might be wrong, I might be correct na parang sinabi nila na gawin nyo ang lahat. Makulong lang si Digong. Grabe no, ang ICC rin nagpagamit rin sa away politika ng Pilipinas. Sabi pa ni Bongo dito, alam ng aking mga kababayan na ginawa ko lang ang aking trabaho na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang matulungan ang aking mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Saksi kami dyan, Senator Bongo, yung mga nasunugan. Di ba? Sinong senador ang nandoon kaagad? Si Senator Bongo. Yung mga biktima sa Lindol, biktima sa Bagyo. Sino ang nandoon kaagad? Si BP Sara at si Senator Bongo. Tapos ngayon, isasangkot nyo si Bongo dito sa kagaguhan ninyo? Grabe. Throughout my career, I have upheld the highest standards of integrity, transparency, and dedication to the welfare of our people. I will not allow this baseless accusation to distract me from responsibilities as duty elected senator of the Republic of the Philippines. My focus remains steadfastly on serving the Filipino people, particularly the poor and the vulnerable, sabi ni Senator Bongo. Ang galing ni Senator Bongo, no? Patuloy kong gagawin ang aking trabaho at magsiservisyo ako ng tapat at may malasakit dahil naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, no? Wala pa sigurong senador na makakalamang sa mga ginagawang first-hand na tulong gaya ni Bongo. Si Bongo, no? Saksi ako dyan, no? Dati nung pumunta kami sa opisina ni Senator Bongo na humingi kami ng tulong sa opisina niya, no? Cash assistance. Nung meron kaming mga problema sa mga healthcare, no? Wala talaga. Wala nang maraming tanong pa. Magbibigay ka agad yan ng tulong. Kasi po, korne mang sabihin, ang kay Bongo, lagi niyang sinasabi, ang kanyang bisyo ay yung magserbisyo sa taong bayan. At hindi, hindi ito kaya ng ibang mga kalaban ni former President Duterte. Alam kasi nila na si Senator Bongo, number 1. Okay? Nag-number 1 ito sa sa 2022 election. Okay? Number 1. Yeah, I think sa 2025 election ba yata? Senator Bongo. Kasi nag 6 years na si Bongo. So, ganyan sila. Ang ICC is being used as a weapon of political political circus here in the Philippines. Okay? So, ayan, nagpalabas na po ng official statement si Bongo. Ano ang masasabi nyo dito? No? Give us your thoughts. Mag-comment po kayo. Babasahin natin ang inyong comment sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At
Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube para updated kayo sa ating mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.